Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, gusto ko nga palang i-share sa inyo ang pinaka na maganda naming lugar dito sa Mindoro, ang bundok ng Halcon. So ayan, i-share ko po sa inyo. So, along the highway lang po siya. Kitang-kita na natin ang bundok ng Halcon. So, ang ganda-ganda. Makikita rin po natin itong kabila ay napakaganda rin po ng scenery. Ito sa kabila. Ayan, may bundok rin po. So, ayan po guys, pinakita ko po sa inyo ang napakaganda naming bundok ng Halcon, ang pangalawa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. So, ayan po, pauwi na tayo at natatanaw ko na po ang front yard Glecious Garden. So, maganda-ganda na rin po siya sa labas. So, titingnan po natin ang iba pang improvement na magagawa natin. So, eto guys, nandito na po tayo sa bahay at mag-harvest po tayo ng kaunting vegetables kasama ng aking anak na si Jiro at gusto pong siya ang mag-harvest kaya pagbibigyan po natin. Meron pa dito, ang dami. Ayan, yan, isang yan. Ito, to. Ayan. Oo. Madalim yung stem. Tapos siklik lang. Yan, kuhanin mo niya isa. Ito? Ay, ilalaki pa yun. Are. Ay, ilalaki pa yun. Tsaka yung isa. Ayan, pawak na lang. Eto? Oo. Kaya mo yan. Ayan. Dalihan doon sa taas. Hawakan mo, baka lumagapak. Ayan. Dalihin mo na rin doon sa taas. So, ito pong gabi ay hinarvest ko na rin at patutuyuin kasi maganda po ang sikat ng araw ngayon. So, yung malalaking stem is hinarvest ko na. At hinahayaan ko na lang na lumaki ulit yung maliliit. So, nabalatan ko na po siya at ayan po, nagayat-gayat ko na ng maliliit para mas mabilis po siyang matuyo sa araw. Lalo pat minsan lang po umiinit ngayon dahil tag-ulan. Kaya kailangan po nating matuyo agad siya. So,
Eto, gumawa na rin ako ng composting area sa garden. So, lahat po ng mga vegetable waste materials, mga plants, waste materials. So, dyan ko po nilalagay para just in case po na makompost ay diretso na po sa garden ang paggamit. So, eto po, gumamit ako ng coconut shell blocks para sa composting area. Yung gawa sa baon na pinagpatas-patas. So, ito po yung binidyo ko ng isang araw na neem leaves. So, malapit na po siyang matuyo. And ito na po yung pinapatuyo natin ngayon na bagong harvest na gabi. So, ayan. So, ito na po yung aming sisiw. Ayan, malaki na. Oh, 16 days na po siya. Ayan. So, lalaki na, 16 days. At ang pakain na po namin ay starter. Starter, yan. Hindi, parang ang gaan nito. Pero parang 1 kilo na siguro yung isa. Mabigat yung isa eh. Pahanin mo yung kilohan. So, ito po yung nilandscape ko kaninang umaga. Ayan. So, mga bao po. Yan, kiluhin mo nga. Tingnan natin kung ilang kilo na. Pag nakatutok sa 1, Dali. edi 1 kilo, me. Dito. Kaya papasok din ako. Yan. Kilo ka lang. Hindi ko makita. 1 kilo na, me. Ba, 1 kilo na nga. Dahil 1 kilo na. 1 kilo at 1/4. 1 kilo and 1/4 na. Yung iba nga, tingnan mo. So, ang pakain po namin ay starter, tas hinahaluan ko ng malunggay. Malipad to. Sige nga. Yeah, sabi na nga sa'yo. Lumipad. Hindi pa tumabi. Ayan. 1 kilo na din. 1 kilo na din. 1 kilo na lahat. Lumipad ang isa. Ang galing. So, ito pong pakainang ito, sira-sira na kasi ilang taon na po namin ginagamit. Ginagamit ko yun dati na nag-alaga po ako na marami. Pero ngayon 3 na lang. Ma! Pero ito pong pakain, hinahaluan ko ng malunggay na dry malunggay pinatuyo. Hindi mo tinignan, me. Hmm? Hindi mo tinignan. Ay, ang kulit na sisiw na to. Ay, yan mo na. Kakasabi magulaw. So, ayan po. May mga malunggay po siya. Ma, 1 Mga kilo. pinatuyong malunggay. O yan, 1 kilo. Pinakapayat. Siya ang pinakamagaan eh. Sabi na nga, me. O, yung isa 1 kilo and 1/4. Tsaka yun. O, dito ka na daw tumira para ikaw na ang inahin. Di ako. Laki na dyan. Ayan, so okay naman po yung pagkapakain namin ng malunggay na pinatuyo at mix na commercial feeds. Di ba? Ayaw ni Jiro katayin, paitlogin daw niya, kaya pag-aaralan natin kung paano magpaitlog. Yun, pero yan. Sige, diyan ka na tumira ha. Layo ko. Dali mo na yung timbangan sa loob. 1 kilo na lahat. So, ito pong kulong ito ay malawak, tapos tinutupi lang namin para lumiit. So, ganyan ko lang po siya. Tapos, tinutupi ko lang po dito para lumiit. Yan. Tinutupi ko lang. So yan, sa gabi, ganyan lang pong kaliit. Tinutupi ko siya. Para madaling lagyan ng bubong. Kasi ang inilalagay ko pong bubong ay ito.
Yung mga palapa at saka yung tarpaulin. Para hindi anuhin ng ulan. So yeah, palakihin mo muna uli ito. Pinakita lang natin kung paano siya gamitin. So, ganun lang po ang ginagawa namin dito sa grid. So, yan. Pentagon lang siya. Diba? Babalik kita yung sikito sa kulungan. Lagi na dun at baka umipot ka sa labas. Mama, sinasabi dun sa yung mga diyan sa video. Oh. Sinabi daw. So, ganito po ang itsura ng ginawa kong bubong sa kanila. So, gawa lang sa palapa at tarpaulin. Kawawa naman sila. Bakit? Ang kanilang bubong ay pawid lang at saka palapa ng niyog at saka tarpaulin. Huwag ka malikot! Sila daw ay member ng 4-piece. Ang purpose. 4-piece, mahihirap. Kasi ang pangit ng kanilang kulungan. Wala pang pintuan. Diba? Pinagtagpi-tagpi ang yung kanilang bubong. May nakatingin. Oh, tiis na lang daw sila sa palapa ng niyog. May, bakit yung tingnan mo? Ayun na yung isa. Tingnan mo yung kanyang pakpak. Oh. Oh. Parang Okay naman nabalian. sila. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button